Nakaabang na po diyan sa entrance ng Kalayaan Hall. Eto nga po, nasa bansa na nga po si Pope Francis. Bandang 5:30 po lumapag sa Villamor Air Base ang kanyang eroplano mula sa Sri Lanka. Sinalubong po siya ni Pangulong Aquino ng mga cabinet members at mga church leaders. Eto na, sumasakay na po siya sa Pope Mobile. Narito na ang, pinakaaabangan ng mga karaniwang Pilipinong Katoliko na masilayan man lang kahit siguro bahagi lang ng kanyang sutana, matutuwa na sila. Hindi ba, Father Manoling? Napakasimple ng ating Santo Papa at kumikinang ang kanyang kaligayahan at ang kanyang kabanalan. At ang ngiti niya ay talagang napakasinsero, no? Opo. Oo, there is no shadow of fakeness in the smile. At makikita mo na talagang nalulugod din siya dito sa pinakita nating arrival ceremonies. Pagkatapos po nitong arrival ceremonies na ito ay diretso na po ang Santo Papa nga po sa motorcade papuntang Apostolic Nunciature sa Taft Avenue sa Maynila. Kanina pa nga lang po, marami na po ang nag-aabang dyan sa 22-kilometer route na yan. Mga kapatid, bukas po magsisimula ang official activities ng Santo Papa ngayong gabi. Wala po siyang official activity, bagkus ito pong convoy na ito, ito pong motorcade na ito ay siyang kakain sa mga unang oras ng Santo Papa. Ayan na, paalis na ang Pope Mobile. Libong mga clergy ang mga taong simbahan ang inaasahang darating. Hindi naman po pinagbabawalan ng publiko na pumunta, pero paalala lamang po, baka hindi na po kayo makapasok. Idaraos din ang misa sa wikang Latin. Mula po dyan sa Villamor, 22 kilometers ang tatahakin ang convoy ni Pope Francis. Papunta po yan ng Apostolic Nunciature sa Taft Avenue, kung saan po siya manunuluyan habang siya po ay naririto po sa Manila. Ang inyo pong nakikita ngayon ay ang motorcade ni Pope Francis mula Villamor Air Base papuntang Apostolic Nunciature sa Maynila na siyang magsisibing tirahan niya sa 5 araw na papal visit. Ang sinasakyan po ni Pope Francis ay ang pick-up type na Pope Mobile. Higit 20 kilometro ang haba ng ruta at dahil magiging mabagal ang takbo ng convoy, posibleng abutin daw ng 1 oras o higit pa bago makarating ang Santo Papa sa Apostolic Nunciature na siyang tutuluyan niya habang siya ay naririto po sa Maynila. Magandang gabi. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Ito ang hashtag Dear Pope Francis, ang live coverage ng TV5 sa pagbisita ng Santo Papa. Alas 5:32 ng hapon lumapag ang eroplanong sinasakyan ng Santo Papa sa Villamor Air Base. Sinundo siya sa loob ng eroplano ni Apostolic Nuncio to the Philippines na si Most Reverend Giuseppe Pinto. Habang pababa po ng eroplano, nilipad pa ang skull cap ni Pope Francis. At unang sumalubong po sa kanya si Pangulong Noynoy Aquino. At pagkatapos po nito ay ang national anthem ng Vatican at ng Pilipinas ay itinugtog. Naghandog din po ng bulaklak sa Santo Papa ang 2 napakapalad na batang ulila bilang simbolo po ito ng Filipino hospitality. Naroon din po ang mga opisyal ng gobyerno kasama si Vice President Jojo Binay. Sinalubong din ng mga obispo si Pope Francis at si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, niyakap pa ng mahigpit ng Santo Papa.
Nakiisa rin ang mahigit 1,000 estudyante mula Parañaque na naghandog ng sayaw. At matapos nito ay sumakay na nga ang Santo Papa para sa motorcade papunta ng Apostolic Nunciature. At sa puntong ito, makakausap po natin ngayon si Romel Lopez, ang aming reporter na nakasunod po sa motorcade ni Pope Francis. Romel, kumusta ang galaw ng convoy ng Santo Papa? Okay, hindi natin marinig si Romel ngayon, pero ang nakikita nyo po sa inyong screen ay ang simula na nga po ng motorcade na yan. At makikita nyo po sa kaliwang gilid ng inyong screen ang kapal ng taong sumasalubong sa kanya. Kahit na po siguro masilayan lang po ang puting sutana niya, ay tuwang-tuwa na po sila. At dito pa lang po ay rinig na nga po ang hiyawan ng madlang sumasalubong. 22 kilometro po ang haba ng tatahaking daan ng motorcade ng Santo Papa papunta po sa Apostolic Nunciature sa Taft Avenue kung saan siya po manunuluyan habang siya po ay naririto po sa ating bansa. Nakabantay din po sa convoy namin ng Santo Papa si Mayan Los Baños, ang aming reporter. Mayan, kumusta na ang galaw ng convoy ng Santo Papa from where you stand? Yes, hinihintay namin ngayon dito sa kahabaan ng NAIA Road, dito sa Ross Boulevard. Alam mo, nakakatuwa na lang yung mga tao dito, no? For light moment lang, bilang pagod na rin silang kakatayo. Alam mo, bumukas lang yung ilaw, naghihiyawan na sila. So parang kami napapatingin, may nakikita ba kayo hindi namin nakikita? So parang hindi nagsasaya lang daw sila at hinahanda raw nila yung kanilang sigaw at performance level pag nandito na yung Santo Papa. Alam mo, strategic din itong ating mga kapatid dito. Kung makikita ninyo sa inyong video, nakaharap na yung mga bata. Bilang alam nila na pang-akit sa Santo Papa itong mga bata, talagang nakaharap na, iniharap nila dun sa kanilang linya para makita daw ng Santo Papa. At alam mo, Lucy, umaasa yung mga tao dito sa puntong ito, sa NAIA Road, Corner Rojas sa Boulevard, dahil paliko pa kanan, magmiminor itong Pope Mobile. Ini-expect nila na sana daw huminto ang Santo Papa at sana meron daw sanang batang makarga o mahalikan itong Santo Papa. At ayun, kahit nakausap natin yung mga polis kanina, no, kahit sila Lucy, umaasa na sana sa puntong dito, makita nila up close at talaga daw huminto. May isang nga tayong pulis na nakausap, sabi niya positive daw talaga siya. Pinag-pray niya raw talaga na huminto dito mismo sa NAIA Road. Itong si Santo Papa. Kanina lang, Lucy, mabanggit ko lang, no, merong isang religious group. Hindi lang binanggit kung ano ang pinalayo mula dito. Nasa harapan sila pero pinapunta doon sa may likuran dahil apparently anti-pope itong grupong ito. May mga dala silang placard na only Jesus can save, tradition cannot save, hell is near, mga ganun yung nakalagay. So ayaw ng mga pulis na makita ito ng Santo Papa, lalo't nasa harap sila. So pinapunta sila sa likuran sa ngayon, Lucy. Alright, Mayan, marunong pala dumiskarte mga tao dyan. Nabigyan mo pala ng tip yung mga iba pang nag-aabang sa kahabaan ng ruta ng convoy ng Santo Papa, no? Bata pala ang, kumbaga, bentahe dyan para tumigil kahit sandali si Santo Papa sa kanilang lugar. At ang Oo. Mayan? Mukhang sa kakapanood nila ng balita, alam nila na ang pang-akit doon sa Santo Papa malapit sa bata, sabi nila. Yung sabi nila, kaya talagang yung iba dito talagang sinadya. Alam mo, Lucy, meron pa dito talaga mga street children, walang kasamang mga magulang, na nandito lang talaga sila. Tapos alam nila na parang bakit nandito kayo? Tapos parang kasi sabi nila yung Santo Papa daw, baka daw mahalikan kami. So talagang nandito at pinapayagan naman sila ng mga pulis as long as may pulis silang katabi. So yun, at sinasabi ng mga tao dito, naninindigan sila, naniniwala, nag-expect, hoping, lahat-lahat na talagang sana daw ito yung unang punto na tumigil yung Santo Papa at sana masilayan talaga nila up close and personal, Lucy. Mayan, kanina medyo nagparamdam ka na baka nga magkagulo dyan dahil nagkaroon na ng konting init, no, sa mga pulis at mga taong matagal nang nag-aabang. Kumusta na sila ngayon? Are they okay? Natanggap na ba nila ang bagong formation nila dyan?
nakakatuwa din, Lucy, kasi yung mga police, every now and then, mag-a-announce yan. Sabihin nila, pakiusap lang po. Pag dumaan yung Santo Papa, wala akong tatawid. Kasi mga tao, okay, gaganon sila. So, parang mag-thumbs up pa sila. So, mukhang nagkakaintindihan naman. Pero, Lucy, ito lang yung realidad, ha? Yung mga mamang police na to, kanina mga alas 4 ng madaling araw nandito. At nagre-reklamo na yung iba na sabi, sakit na ng balakang nila. Kontra, dun sa mga well-wishers, ako, energized tong mga to. Pwedeng upo kapag napagod. So, medyo malakas-lakas yung mga kalaban nila kumpara dito sa mga mamang pulis na ito at sa mga aling pulis na walang upuan, talagang nakatayo lang. So masakit na raw talaga sa balakang, Lucy. Nako, kailangan magka-second wind na kaagad ang mga pulis na yan. Maraming salamat sa iyo, Mayan, pero hindi pa tayo tapos. Babalikan ka namin pag nasa iyo na ang convoy. Samantala, balikan po natin si Romel Lopez na siya pong nakasunod sa motorcade mismo ni Pope Francis. Romel, ano na ang sitwasyon dyan sa kinatatayuan mo? Romel? Romel? Romel, naririnig mo ba ako, Lucy, Romel? pasensya ka na talaga, no? Dahil talagang nagkakagulo rito sa pwesto namin. Dito, kalalampas lang kasi. Kay Pope Francis dito sa pwesto namin, malapit nga dito sa Sirkulo del Mundo. Kaya naghihiyawan pa yung mga tao, ano? Yung mga kababayan natin, umaga pa na nagpwestuhan dito, Lucy, ano? Dito nga sa Sirkulo del Mundo. Yun nga lang, medyo nagrereklamo ng konti dahil napakabilis daw ng pagdaan ng Santo Papa. Ano, sa tansya natin, mga tumatakbo ito na kulang 20 kilometers per hour, ano? Napakabilis naman, pero gano'n naman, nagpapasalamat yung mga kababayan natin at nasilayan nga nila sa kauna-unahang pagkakataon. Itong mahal na Santo Papa, si Pope Francis, ano, marami rito, talagang pumunta raw dito, dumayo, sa isang isang dahilan, ano, para doon manalangin sa kinatawan nga ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa, ano. Meron ditong matandang hindi na halos makalakad, ano, talagang pinapwesto siya sa harapan, malapit doon sa human barricade na binuungan nitong mga otoridad, ano. At masayang-masaya naman siya dahil kahit daw tanghaling tapat pa lamang ay naghihintay siya, ay naka-face to face niya, no? Talagang dumaan sa mismong tapat niya itong si Pope Francis, ano. Lucy, yung tinahak na ruta, itong ang ruta nitong pagkalabas nga ng Villamor Airways ay dito nga dumaan sa may Andrews Avenue at yan nga patagos na dyan sa may Airport Road at mukhang tatahakin yung original ruta, no? Nadadaan nga ng Rojas Boulevard hanggang makarating nga dyan sa Mercurino hanggang sa ngayon, Lucy, ay talaga namang yung mga kababayan natin dito ay enjoy na enjoy kahit matagal nang naghihintay. Marami na tayo nakita, Lucy, kanina na may mga flight, ano, na naantala pero wala kami narinig ni isa na nagreklamo, naintindihan daw nila yung sitwasyon. Lucy? So far, Romel, parang mabilis ang pag-andar ng kanyang motorcade, no? At tila wala tayong nakikitang anumang senyales na titigil siya, no? Kasi sa bilis ng takbo ng motorcade na yan, parang wala na siyang maaaninag at saka madilim na no? Tama ka, Lucy, ano, kasi napakadami ng tao rito kanina. We were hoping nga na sabi ko baka tumigil dito pagkakataon na natin pero hindi nangyari yun, ano. At kami nga dapat hahabulin natin yung convoy pero there's no way talaga na itong sa volume ng tao rito sa lugar ay makagalaw pa yung aming sasakyan. Talagang naghihintay na lang kami na humupa yung mga tao kasi tapos na nga, dumaan na nga rito yung convoy ni Pope Francis, ano, pero yung mga tao rito nagkukwentuhan. Parang tuntua talaga sila, parang na-starstruck talaga sa mahal na Santo Papa. Kahit nga raw napakasaglit lang, ano, ay worth it naman daw yung kanila naging pagtitiis sa init ng araw dahil pakiramdam daw nila ay blessed na blessed sila ngayon, Lucy. Romel, nasaan ka ba eksakto? Ikaw ba nasa isa sa mga sasakyan? Kasi parang ang haba nung convoy, ha? Romel? 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 Okay, nawala po si Romel pansamantala. Alam niyo naman po, napakabilis din po ng takbo nitong motorcade ni Pope Francis. At siya po ngayon ay tumatahak sa Naiya Road. Mahaba po ang convoy na ito dahil bukod pa po kay Santo Papa, sinusundan pa po ito ng mga support groups, pati na po ng mga opisyal na sasakyan ng mga sumalubong sa kanya. Ang napag-alaman po namin mula sa Metro Manila Development Authority kay Chairman Francis Tolentino ay ang pinakabuntot nga raw po ng convoy na ito ay ang ambulansya ng MMDA. Pero yun po ay pinakabuntot, ibig sabihin napakahaba po ng convoy na ito.
At sa puntong ito po, alamin po natin ang ruta ng motorcade ng Santo Papa mula Villamor Air Base. Una po itong dadaan ng Andrews Avenue at Airport Road. Dumaan na nga po siya dyan. No? Kakaliwa ito sa Domestic Road, kakanan sa Naiya Road, at kanan po ulit sa Rojas Boulevard. Diretso ng Rojas Boulevard sa kakanan ng Quirino Avenue. Mahaba-haba po yung pagtahak na yan. Inaasahang babagal dito ang convoy dahil residential area ang lugar. Huli itong kakanan sa Taft Avenue para makarating na sa Apostolic Nunciature. Hindi po mabagal ang takbo ng motorcade ni Pope Francis, kaya ito po siguro ay magandang balita para sa ating mga security personnel. Dahil ang kinatatakutan nga po nila ay ang tinatawag na pagbe-break ng protocol ng Santo Papa na malimit niyang gawin base sa karanasan na natin sa kanya sa mga pagbisita niya sa ibang bansa. Pinangangambahan nga po nila na baka mag-break protocol at bumati sa mga tao at dyan po naman talaga kasi tumataas po ang panganib ng anumang kaguluhan. Ano nga ba ang aasahan natin sa pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas na ikatlong bansa sa mundo na may pinakamaraming Katoliko? Katulad po ng tema ng Papal Visit, Mercy and Compassion ang gustong ihatid ng Santo Papa sa mga Pilipino. Naplansya ang pastoral visit na ito matapos ang magkasunod na pagtama ng lindol sa Bohol at bagyong Yolanda sa Eastern Visayas noong 2013. Bumilib daw ang Santo Papa sa tatag at tibay ng mga Pilipino. Kaya naman sa Sabado ay magkakaroon siya ng misa sa Tacloban Airport at manananghalian sa Palo kasama ang Yolanda survivors. Isa rin itong state visit. May courtesy call po ang Santo Papa sa Malacanang. Magaganap po yan bukas. Isa sa mga inaasahang mapag-uusapan ay ang climate change, lalo't isa ang Pilipinas sa mga pinaka-apektado rito. Aabangan din kung magkakaroon ng pahayag si Santo Papa sa epekto ng immigration ng mga pamilyang Pilipino. Nasa Rojas Boulevard po ang kasama nating si Benji Durango. Benji, kumusta na ang pagtanggap ng mga nag-aabang dyan sa Santo Papa? Lucy, ito ngayon, nakikita na natin ang unahan nitong convoy ng Santo Papa. Itinaas na ng mga tao rito yung kanila mga cellphone para kumuha man lang ng picture, ng video nitong pagdaan ng Santo Papa. Nandito ako ngayon sa Rojas Boulevard, corner Airport Road, kung saan punong-puno nitong mga spectator. Ito nakikita na nakatayo tayo ngayon dito sa Center Island at unti-unti nang nag-aakyatan nitong mga spectator sa Center Island. Lucy, nakikita ko na itong Pope Mobile at nagsigawan itong mga tao. Medyo madilim dito sa lugar pero may ilaw itong Pope Mobile. Kumakaway ang Santo Papa, nagsisigawan itong mga tao at talaga namang makapanindig balahibo itong eksena habang sinasaksihan ng libo-libong mga tao, mga Katoliko dito sa Rojas Boulevard. Nakalampas sa akin ito nga ang Pope Mobile at papunta na ngayon to doon sa may area ng MOA, no? At itong mga tao ngayon ay nagtatakbuhan na, yung iba ay humahabol dito sa convoy habang ayan, bababa muna tayo, Lucy, dito sa Center Island. Subukan nating habulin itong convoy. Medyo mabilis kasi yung andar nitong convoy, ano? At halos kung hindi ka nga mabilis sa pagsilip doon sa Pope Mobile ay hindi mo makikita itong pagdaan ng Santo Papa. Kanina, Lucy, nakita ko na napakaliwalas ng mukha ng Santo Papa. Parang hindi nga napagod sa kanyang mahabang biyahe mula sa Sri Lanka. Samantala, Lucy, ito ngayon, nandito ko ngayon sa isang lugar dito sa halos kanto nitong Airport Road at nandito yung mga militante kasi nagtaas pa rin ng kanilang mga placards kahit ay pinagbabawal ito ng mga otoridad, pero hindi naman nagdulot ito ng kaguluhan at mapayapa naman ang naging pagdaan ng Santo Papa dito sa aking lugar. Lucy? Benji, alam mo, medyo bumagal na ang
ang andar ng motorcade pagpasok dito sa Rojas Boulevard, no? Pero tatanong lang kita, anong mga naramdaman ng mga tao dyan dahil napakabilis nga nung convoy pagdaan sa inyo at halos wala nga silang nahagip na anumang sulyak sa Santo Papa. Na-disappoint ba sila? Sabi ko nga kanina, Luchi, kung hindi ka mabilis sa pagsilip, ano, particular yung mga nandito sa northbound lane, yung nasa labas nitong Center Island, hindi mo talaga makikita. Medyo mabilis talaga yung pagdaan ng Santo Papa. Ang ini-expect kasi ng mga tao rito, mabagal lamang yung pagdaan nitong Pope Mobile at makakakaway at makakuha pa ng magandang litrato o video doon sa kanilang mga gamit na cellphone o camera. Pero sa nakita ko talagang medyo nabigla rin yung mga Katoliko rito, yung mga Kristiyano rito na nag-aantay dito sa pagdaan itong Pope ng Santo Papa. Subukan lang natin mag-interview, Luchi, nung isa sa mga nag-antay dito. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Live po tayo ngayon sa TV5. Ano po ang inyo pong na-experience, naramdaman nung nakita niyo po yung Santo Papa? Sobrang saya po, kahit hindi namin na-focus yung face niya. Bakit? Sobrang bilis po eh. Talaga? So, mabilis yung pagdaan niya? Pero sobrang bilis lang niya. So, yung feeling na personal namin siya. Pero ano pakiramdam po ninyo kanina? Pagod, sobrang saya. Nasuklian naman ba yung pagod na Nasa siyan po. anong oras pa ba kayo nandito? 12:30 po. 12:30. Ayan, Luchi, isa yan sa mga sumaksi dito, no, sa area ko, sa Ross Boulevard. At sulit daw yung pagod, yung pag-aantay nila buong maghapon. At nakita pa rin naman daw nila ang mukha ng Santo Papa kahit na medyo may kabilisan nga lang. Luchi? Benji, mukha bang nagdi-disperse ba kaagad ang crowd pagdaan ng convoy? Anong obserbasyon mo? Sorry, Luchi, hindi ko nakuha yung tanong mo. Sa tingin mo ba mukhang nag-disperse kaagad yung madla pagkaraan ng convoy o nananatili pa rin sila dyan na para bang may inaabangan pang mangyayari? Karamihan doon sa mga nag-antay dito ay nag-disperse naman pagkaraan itong nung convoy. Yung iba naman nananatili pa rin sa Center Island, nagkukwentuhan ng kanilang karanasan, ng kanilang naramdaman habang tinitignan nila, tumatanaw sila sa pagdaan nitong convoy. Yung mga militante naman na kanina kinukwento ko nandito pa rin at nakataas pa rin yung kanilang mga placards at patuloy silang binabantayan ng mga otoridad. Luchi, sa ngayon, naglalakad na karamihan sa mga taong nagantay rito at ang iba sa kanila ay mukhang pauwi na sa kanilang mga tahanan at doon na lamang siguro sila magkukwentuhan kung ano yung mga na-experience nila, naranasan nila habang nag-aantay sila rito sa Rojas Boulevard. Tila wala ring humpay talaga itong pagtakbo ng motorcade sa speed na kanyang ginagamit ngayon, ano? At mukha talagang wala na ring balak na mag-break protocol ang Santo Papa. Siguro dahil na rin sa madilim na rin talaga at wala na rin siya gaanong naaaninag mula sa kanyang Madilim sa lugar ko, Luchi. Medyo hindi naman kalakasan yung ilaw nung nakakabit dito sa Center Island, Rojas Boulevard, ano? Pero sapat na rin. Sapat na rin para doon sa mga nagantay dito na kahit madilim itong lugar, nagtiyaga pa rin sila sa kanilang pag-aantay, Luchi. Alright, maraming salamat sa iyo, Benji Durango, na naroon po siya sa isa sa mga pinagdaanan ng motorcade ng Santo Papa. At ngayon tumungo naman po tayo sa isa pang lugar na daraanan din po ng motorcade na yan. Nasa Baclaran area naman po ang aming reporter na si Franz Noguera. Franz, kumusta na mga tao dyan? Talaga bang nag-uumapaw na sa excitement? Lumagpas na ba sa barrier? Nagulat nga lahat ng mga tao dito sa pagdaan ng Pope Mobile. Halos nagulat nga sila at bahagya lamang nilang nasilayan yung Santo Papa. Pero masaya pa rin naman daw sila kahit maghapon na nga sila naghintay rito. Pero segundo lamang yung itinagal parang glimpse nga lang doon sa Santo Papa. Lalo na nga dito, nasa tapat tayo ng Baclaran Church. Dito sa Baclaran Church, halos isang linggo sila nag-prepare para sa pagdaan nga ng Santo Papa. Umaasa kasi at nagdadasal sila na sana raw mahintuan man lamang o kaya ay madalaw sila ng Santo Papa. Kasi sa kanilang kasaysayan dito sa Baclaran Church, 2 beses silang nabisita ng dating Santo Papa, si Pope John Paul na ngayon ay isa na ngang santo. Una dyan ay noong 1973 na Kardinal pa lamang itong si
John Paul ay nagmisa pa rito, no, dahil sa mahaba niyang stopover dyan sa Manila International Airport. Kaya naman nagmisa muna dito ang mahal na dating Santo Papa. Pero bumalik yan noong 1981 naman, kung saan naman, hindi na siya nagmisa noon, pero minit niya itong mga religious o women ng simbahan dito sa Baclaran. At ang pagkakataong yan, very blessed yung feeling ng Baclaran dahil nasabay naman na si Mother Teresa, isa na ring santo ngayon, ay nasabay na dumalaw rin dahil gusto niyang makita yung Santo Papa dati. Kaya naman nagkasabay sila sa iisang oras. Sabi nga nila, very holy yung experience na yon. Kaya akala nila, no, baka madaanan din sila, no, ng Santo Papa na si Pope Francis, pero hindi nga nangyari, medyo mabilis nga lang. Meron pa naman silang presentation dito, nagsasayaw yung mga bata, meron din silang inilabas na altar sana dito ng mahal na Our Lady or our Mother of Perpetual Help, pero hindi nga nangyari. Pero masaya pa rin naman sila. Yung mga tao dito na nagulat sa pagdaan nga ng Pope Mobile, lahat naman sila masaya pa rin. Wala na mga kang makikita nga dismayado sila. Sila naman ay nagbigay din ng message. Ang tanging message na nabigay nila habang nakatutok yung ating camera, we love you, Pope Francis. Lucy? Franz, alam mo, may mga lugar doon sa convoy route, no, na parang maganda ang ilaw, yung lighting, at kitang-kita si Santo Papa. Nung dumaan ba siya sa lugar ninyo, mukhang maliwanag naman at maganda naman ang lighting ika nga sa kanya. Oo, Lucy, maganda. Mismo yung Pope Mobile, may ilaw talaga Kaya kitang-kita mo yung kabuuan, yung itsura, yung features ng Santo Papa. Pero yun nga lang napakabilis. Kaya parang yung mga tao dito, bitin dahil siguro hindi lamang 20 kph yung takbo ng Pope Mobile kanina. Kaya lahat sila nakaabang sana yung kanilang mga camera. Pero pag-click nila, nakalagpas na nga yung Santo Papa. Alright. Maraming salamat sa iyo, Franz Noguera, nagre-report mula doon sa tapat ng Baclaran sa harap ng Our Lady of Perpetual Help. At tuloy-tuloy po ang convoy na yan ng motorcade ni Santo Papa. Nag-aabang din sa motorcade ang aming reporter na si Errol Kabatbat. Siya naman po ay nasa Rojas Boulevard Corner, EDSA. Errol, may flyover dyan sa area na yan. Pinayagan bang umakyat ang mga tao doon? Errol? 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 Okay. So sa puntong ito ay naroon na nga rin ang motorcade sa Rojas Boulevard at ang nakikita nyo po sa inyong mga screen ay yung mga dinaanan na siguro ito ng convoy at tila nag-uumpisa na rin mag-disperse. Sa kabutihang palad ay naging maayos naman so far dahil naging mabilis din ang pag-andar ng motorcade na ito at tila walang anumang senyales na titigil or magbe-break protocol ang Santo Papa. At this is good news for the security personnel kasi talagang ang kinatatakutan din ng lahat ay ang pagtigil ng Santo Papa at baka magkagulo nga naman ang mga tao sa sobrang excitement nila. Ang nakikita nyo po ay ang live footage ng motorcade ng Santo Papa. Kanina po umupo si Pope Francis habang nasa Pope Mobile pero agad din itong tumayo para muling batiin ang mga sumalubong sa kanya. Hindi mawala-wala raw ang ngiti niya sa kabila ng pagod ng kanyang paglalakbay. Alright, so tinatahak na po ngayon pa rin ang Rojas Boulevard. Ang sabi nga po namin, ito po ay 22 kilometrong ruta. At ang pinakamahaba nga po riyan ay ang Rojas Boulevard. At kitang-kita pa rin po natin talaga ang kapal ng taong nag-abang sa kanya na karamihan sa kanila ay kaninang umaga pa pumuesto na po sa magkabilang panig ng lansangang yan. Bagamat ang security personnel naman ay sila na mismo ang nagkapit-bisig para magsilbing human barricade para mapigilan ang pagdagsa ng madla patungo sa Santo Papa. Samantala, ang endpoint po ng convoy na ito ay ang Apostolic Nunciature,
kung saan po manunuluyan ang Santo Papa. Kaya doon po siya papunta ngayon. Ito po ay nasa Taft Avenue at naroon po ang aming anchor, correspondent na si Ed Linggaw. Ed, ikwento mo sa amin kung ano na ang mga nararamdaman ng mga nag-aabang dyan sa mga sandaling ito dahil it's just a matter of minutes before the Pope gets there. Alam, Lucy, nakakatuwa kasi itong kanto ng Taft Avenue, Quirino Avenue, parang pinaghalong Luneta Park at isang rock concert dahil sa dami ng tao at saka napaka-festive sa kanyang paghihintay sa tinatawag na nating Rockstar Pope. Marami sa mga tao dito, kanina pang madaling araw nandito, although nagdagsaan talaga yung marami pagkatapos ng tanghalian. At yung northbound lane ng Quirino Avenue, punong-puno na ng nag-aabang at minsan tumatawid-tawid. Ang puri ng mga pulis dito at saka mga security, baka biglang tumuwid pagdating ng Santo Papa. Ang kinakatakutan pa nila dito, yung Center Island. Ang daming tao, mga daan-daang mga tao na nakatayo sa Center Island. Ang worry, baka biglang magtalo na magtulakan at magkadisgrasyahan. So ang pakiusap nila ay sana konting disiplina at konting pasensya. Pero sa ngayon, nakikita ninyo siguro sa likod ko, kada dumaan dito na motorsiklo o sasakyan, maglalabasan ng mga camera, nagpipicture taking na parang practice daw. Kung sakaling dumating na yung Santo Papa, nakapag-practice sila ng picture taking. At siyempre, practice din ng konting-konting hiyawan. Lucy. Ed, kumusta naman yung security personnel dyan? Sila ba nate-tense o na-excite? Well, sabihin natin na-excite sila pero kanina paminsan-minsan may konting tension dahil alam mo naman, sabi ko sa iyo, iba rito mga battle-hardened na Marines tsaka PNP SAF, sanay yan sa bakbakan, pero pag nakaharap niya ng mga may edad na makikipag-away para sa espasyo, bibigay yung mga yan. So may ganung back and forth. Minsan nga atras-abante nangyayari dito, pakiusapan, minsan girian. Pero yun, wala naman tayong magagawa. Yun na naman. Sa mga sandaling ito ay nasa Quirino Avenue na ang motorcade, kaya napakalapit na dyan. Meron bang idea yung mga tao dyan na gano'n na kalapit ang motorcade? Ang best sign niyan nagtataasan yung mga cellphone camera ng mga tao. Yan So, ang best sign nagtataasan na. na alam nilang napakalapit na. Ito, hindi na binababa yung mga cellphone camera Oo nga, talagang kailangan matsyempohan. Ed, yes, go Lucy. napanood ba nila na napakabilis din ang takbo ng motorcade, no? Bagamat Yeah. maswerte yung mga tao dyan kasi syempre, it cannot be helped but for the motorcade to slow down when it gets there. Kasi Yes. yan ang end point, Yes. hindi ba? So, Yes. ano kaya ang pinaghahandaan ng security dyan? Dahil, syempre, dyan talaga babagal eh. Baka dyan mag-break protocol, sabi nga nila. Well, walang choice yung mga security rito, mga police, na hawiin yung mga tao. Kasi nga, delikado eh. Although mabilis kanina sa Ross Boulevard yung andar ng sasakyan, siguradong dito babagal yan. Pero kahit mabagal yan, delikado nga na bigla magkatulakan. Lalo yung mga nasa Center Island, laglagan niya kung sakali magkatulakan. So yan talaga binabantay ngayon nila. Kanina pinapakiusama sila bumaba, pero walang gustong bumaba. Medyo ata na-delay ng konti dahil kanina pa nilang inaasahan na andito na. Teka, mukhang ito na nga. Wala. Actually, Lucy, ang daming false starts na eh. Katulad ng... Anong mga false starts nila? Now you Akala... can see the motorcycle escorts. Ito na ba ang totoo? Ito na ba ang totoo? Yeah. Ed? Ito na. Parating na yung Santo Papa sa ating kanan. And there's the Pope. Yep. Well, Lucy, I'm sorry I can't hear you, but I suppose you can tell from the reaction that for most people, he is certainly what you would call the rock star Pope right now. Parang tumigil ang Pope Mobile. Parang bumagal ng gusto at paliko siya. At nako, abangan mo Ed ha, baka nagkakaroon na dyan ng pagbababa ang Pope.
sa mga tao, ha? Magandang mahapyawan talaga ng gusto. Yeah, actually the Pope has already passed us, and he should be turning right just about now into the security area. If things go according to plan, he should already be in the security area now, and there wouldn't be any more reason for anybody to worry anymore. No, he's just about to go turn right pa lang. Ito pa lang. Oo, pakanan pa lang siya sa Taft, ano? Yes. Yung nunsyo nga nakaharap sa Taft Avenue. Bumagal yun ang cordon takbo, off area. bumagal ang Walang taong takbo, pwede Ed. pumasok doon maliban sa PNP at PSG at PNP SAC. Ikaw ba, nasulyapan mo ba, Ed? Nasilipan ko well, nasilipan ng lahat. So kaya nakiyawan talaga lahat eh. So, maliwanag naman. Kasi parang may ilaw yung Pope Mobile, no? At, I'm sorry, Lucy. I can't nakatutok hear sa right kanyang now. ilaw, Okay. no? Can Ayun you na, try it again, pumasok Lucy? na yata sa Apostolic Nunciature Yes. ang Pope Yes, he Mobile. appears to be going At inside. doon na natapos na nga ang convoy. At sa kabutihang palad nga po ay nasunod naman po ang sinasabi ng gobyerno na estimated length of time na matahak niya ang kabuuan ng rutang yon mula Villamor Air Base patungong Apostolic Nunciature sa Taft Avenue. At sa mga nakikita po nating video ngayon ay nag-uumpisa na rin talagang humupa ang aksyon sa panig ng madla at pati na po sa panig ng pulisya.